Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. For today's vlog po guys is, yan, maaga pa tayong alis dito sa bahay. Yung maiwan si Sansan tulog pa. Yung tindahan natin, kortina lang po yung isinara natin dahil babalik naman kaagad si Papa Bits. Magpapatid lang po kami sa school na ngayon na po yung araw ng pictorial nila. Siya. At alas 3 pa lang tayo nagising, nagsaing dahil si Ronald at saka si Christian maga din umalis, mga alas 5 pa lang, papuntang Compostela. Kukunin yung welding machine doon sa subdivision dahil gagamitin nila sa pakyaw nila ngayon na isang tindahan na maglalagay po ng trusses or yero, ganun. Sa Carmen po yung nila, trabaho sa Carmen. Pupunta muna sila ng Compostela, kukunin yung mga gamit kasi nadala namin nung Sabado na hindi naman po nakapagtrabaho dahil naputulan ng ilaw. Ngayon naman, nagkailaw na. Ang problema naman sa Sabado is brown out doon sa Compostela. 8 to 3 o'clock. So, hindi rin po makapagtrabaho sila Christian doon. So, ngayon, yung trabaho nila, nandoon sila sa pakyaw nila. Wah. Sabay-sabay na po kaming umalis. So, ayan, dito po kami sa likod dadaan, sa bagong gate. Yung dito isinara na. Sa likod po ito ng CIS. Yung bagong project ng CIS. Naggawa sila ng inusog yung isang gate dito para hindi malapit sa highway. Papasok na po ito sa Sunok. Dito to. Dito to. Ingay, uy. Dali. Dali. Dito po yung bagong daanan, gate. Tapos dito po high school na po yan. Tapos mas malapit dito yung room ni Sia. Nandito na po yung room ni Sia. Dito high school po dito, high school. At saka dito po yung room ng kinder at saka grade 1. O sina, babay na. Yan. Ha? Di pa! At ayan, linagyan na po ng pinto sa pangsara para hindi po daan-daanan ng mga high school. Kasi pinaghihirapan namin po yan na mag floor wax at saka magbunot para kumintab. Yan. O, tingnan nyo. Ang kintab ng sahig. Yung tapat ng room nila Siya ang kintab. Dahil araw-araw po nagsisweep yung mga parents. Yan, tahimik pa. Yung ibang room sarado pa. Kasi maaga pa. Maaga pa po. Dito na po yung naglalaro yung mga kidus. Ayan guys, mag-alas 10 na po yung oras. Tapos na po yung pictorial nila Siya. Hindi po tayo nag-video dahil bawal. Kahit mag-MyD, hindi pa pwede. So ayan, hinihintay namin si Papa Bits. Nandito po kami sa waiting shed. Hinihintay po namin si Papa Bits. Mag-alas 10 na, 5 para alas 10. Mainit na po yung panahon. As in, mainit talaga. Binilan ko na lang ng pagkain si Chrislyn na para hindi na po kami magpabalik-balik ng eskwelahan. Binilhan na lang po namin ng pagkain. Yan, Siya. Inanuhan ko. Nag-little uhahay naman po siya.
Dahil napakainit talaga. Kumain ng watataps. Tingnan nyo naman guys yung panahon. Grabe. Nagpunta po kami sa kung saan po kami pumasok na gate kanina, sarado. Dahil yung bukas nila sa alas 11. So, ang nangyari po, nag-ikot po kami dito. Dito kami sa main gate dumaan. Wala pa po yung Papa Beach namin. Parang nakikita ko na si Papa Beach. Parating na. Ayan na po si Papa Beach. Nandito na po tayo sa bahay. Yung gagawin naman natin ngayon, tapos naman yung pictorial ni Sia. Ang gagawin natin is maglalaba. Maglalaba po tayo. Sobrang init, nakakaano sa ulo. Parang nahihilo tayo sa sa init. Pahinga muna tayo saglit, pahinga. Snack muna ako guys, snack. Gusto ko namang kumain, wala pang ulam. Sasaing pa. Snack muna ako ng tita. Tapos inuman ng ng malamig na tubig. Para tayong nakakaramdam ng antok, guys. Pero hindi pa pwedeng matulog kasi naglalaba pa tayo. Sia, nakatulog na si Sia. Dito sa kwarto pumasok. Pagtingin ko tulog na. So, tayo naman is nandito. Patuloy sa ating ginagawa. Mainit. Tanghaling tapat. Naglalaba po tayo. Mamaya na tayo magpapahinga pag matapos na tayo maglaba. So yan, nag-ano lang po ako, nag-sombrero dahil maano yung init ng araw. Mainit yung singaw ng araw. Tulog yung mga housemate natin. Si Sia nakatulog. Hindi pa nakapananghalian pero nag-almusal yun kanina pag alis namin. Talagang inaantok si Sia kasi hindi na nagpasabi na matulog siya. Naghapon na lang hindi po natulog ng tanghali. Ikot lang ng bahay, laro ng ate niya. Pag nandito silang dalawa, hindi yan sila nakakatulog sa tanghali. Kasi laro. Ngayon naman si Christine,
ano nila, review, dahil inano po yung ano nila, parang inatras yung schedule ng fourth quarter nila sa 2 and 3 yung final exam nila. So kinakailangan walang mag-a-absent kasi nagre-review po sila. Yung pala-absent na mga classmate, goodbye sila. Si Creslin Buyag, hindi yan nag-a-absent. Bahala na lang malit basta papasok siya. Kanina tanong siya ng tanong, akala niya na nalit na siya. Sabi ko sa kanya hindi pa kasi magsisilintarte pa lang nun makaalis kami dito. Nagising ako madaling araw pa lang, alas 3. Dahil yun na iniisip ko na aga, parang maaga silang alis sila Ronald. Kailangan makapagsaing po tayo. Tapos ginising ko pa sila. Bibiyahe pa sila papunta ng Compostela. Tapos babalik Compostela to Carmen. Ewan ko kung anong oras yun nakarating. Sabi ko naman kay Christian, dahan-dahan ka lang magpatakbo ng sasakyan. Huwag mong sabayan yung motor mo na yung model sniper. Huwag naman yung patakbo sniper din, dahil yung daanan hindi sa lahat ng mga nasa kalsada is matino yung mga driver. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Ang tulin kasi nilang magpatakbo. Ako nga, try kong makaangkas kay Ronald. Ako, parang kami lang yung nasa kalsada. Nakawak naman ako kay Ronald dito. Pinipisil ko yung ko dito. Yung balikat ni Ronald. Ginaganon ko pag umaano siya, umu-overtake. Sabi ko, wag kang overtake ng mabilis dahil isang isang pagkakamali lang sa stepping, talagang magbabaliktad tayo, lalong-lalo na pag malubak. Okay na lang yun si Papa Beach yung driver kasi sakto lang yung pagpatakbo. Dahil pag malapit-lapit na sa syudad yun, maraming sasakyan na mga bus, mga wing van, lalong-lalo na yung mga van, yung taxi na malaki, kasi masasabi nating malaki na taxi kasi yung merong taxi po dito na itsura niya parang van, yung itim. Tapos yung taxi lang na taxi, yung kotse nasa city. Yung dito naman yung taxi na van. Ang bilis naman ng magpatakbo niyan. Pag na-overtaken ka, talagang humuhuni yung yung tainga. Lalo pag maulan, delikado talaga dahil inaayos yung kalsada papunta doon. Ewan ko kung saan yan, hanggang saan yan na pag-ispalto. Okay, parang yan pag maulan, madulas. Okay lang kung ganito mainit dahil yung ispalto parang natutunaw, parang dumidikit yung yung mga gulong ng mga sasakyan. Ay, ang init talaga guys. Pag umuulan naman, ulan. Pero sana naman pag wala nang, kung mag-summer na talaga, wag yung summer na tag-init. Dapat meron ding ulan na kasama, hindi puro tag-init. Kasi ito pa nga lang, ilang araw pa lang na umaraw, as in super talaga yung yung init. Kahit alas 7 pa lang mainit na. Kaya yung mga tao nagtatago.
wala lang klase siguro, baka yung mga estudyante rin is hindi lumabas. Kanina nga pagkatapos yung pictorial nila, siya nagrereklamo na yung yung photographer dahil sa loob lang po ng eskwelahan. Tapos siyempre nandun yung mga parents dahil pagkatapos picturean ng bata yung mga naman mga parents. So siyempre sa isang room lang asiksikan, hindi na kaya ng ng electric. Reklamo na kanina ang photographer, sabi sa labas tayo, yung silang lahat na sa lahat, doon na lang sila sa labas ng gabal doon, picturean dahil mainit. Pinagpapawisan na yung mga bata, nasisira na yung mga makeup nila. Buti na lang si Sia medyo siya nauna dahil panglima po siya na pinicturean. Hindi pa nasira yung niya, hindi pa nasira yung makeup niya. Na guys, ayan, nagluluto na po tayo para sa hapunan. Meron na po tayong sinaing at saka yan yung sinasabi ko kahapon na magpapaksiw po ako. Ngayon lang naluto dahil yung niluto ko kahapon or gabi na ulam namin is pusit. Ngayon naman, ayan, nagpaksiw po tayo ng tamban. Meron na po tayong sinaing at saka magpipiga tayo ng niyog. Maggagata tayo dahil tayo ng kalabasa, maggugulay. Ayan, si Sansan po yung nagbalat niyan, tas naghiwa-hiwa na samantala tayo nagpunta sa merkado. So ayan, nakagas na po kami dahil nakabili na po kami ng gas. Nagbigay na si Mama Walin ng pambili. So inuubos ko na lang po yung bala ng butane. Pipiga muna tayo ng niyog. Maggagata para sa ating gulay na kalabasa. Kailangan konti lang po yung unang gata. Konti lang yung tubig. Para po siya maging magata. Yan, nagaano na po yung mga aso, nag-aagawan sa bitukan ng manok. Tahimik po ako kasi yung dalawa na doon kila Madam Rose nakikipaglaro kay Dadan dahil si Dadan iyak na iyak. Yung isang piraso na medyo malaki yung ginulay ko muna na kalabasa. Pangalawang gata. Tabi muna natin yung unang gata kasi baka matapon. Kuha pa tayo ng tubig. Medyo anuhan ta ng sabaw yung yung pangalawang gata.
Buhos ang lakas para mapiga. Ayan, ayan. Luto na yung paksiw natin. Bali, ipapalit natin itong kalabasa. Sa butane pa rin natin iluluto. Para maubos na po yung bala, dahil balak ko din bumili ng butane. Magtinda po tayo ng butane. May 4 po ako dito na basiyo or bote ng butane. So, yun. Bibili. Habang meron na po kaming gas, bibili naman po tayo ng butane. Tayo naman po yung magbibinta. Yung butane dito sa loob, hindi pareha yung presyo. May 25, may 30. Dito sa likod namin, 25. Sa unahan, 30. Pero kung sa sa merkado, yung binta doon, may 18 or 20. So, yan, balak ko. Bili po tayo. Tas, magtitinda tayo ng butane. Dahil minsan meron din tatanong kung may butane po ako. Iwala naman po akong butane. Kasi mismo gumagamit kami ng butane. Hindi po ako nakabili ng katul ulit. Ayun, pinakyaw yung katul ko dito. Dahil malamok. Pinakyaw yung yung katul ko na tinda. Hindi po tayo nakabili. Akala ko walang magpapakyaw. So, ang nangyari, meron naman dyan. 2 piraso na lang yung natira. Isip Papa Bits nagkakatul din at saka sila Christian. Alangan naman magpunta pa tayo ng merkado na katul lang yung bibilhin na galing na po tayo doon. Bukas na lang. Ito, dito natin sa likod, itatapon para yung mga manok. Ay, naku, naulog na. Yung mga manok makakain din. Usog sila sa likod. Kaya maraming aso dyan sa likod. Pusa, manok. Dahil yung mga sobra-sobra namin na pagkain na hindi naman pwede kay Shaira ipakain, dito na lang sa likod namin itinatapon, kaysa dito sa harap ko ilagay yung pagkain. Dito naman sila sa harap nagtatambak yung mga aso. Sa likod, sa harap sila minsan dyan na lang sila natutulog, hindi na umaalis. Agoy, Ginoo, maraming papakainin. Kaya dito sa likod ko inaano ko yung mga sobra-sobra na pagkain namin. Wala naman mayroong alagang baboy dito. Oh my gosh. Umapaw na po yung sabaw ng gulay. Umapaw na po guys, umapaw.
Pagkatapos nito, itatago na naman natin yung butane natin. Yun lang po yung nakakaganda sa butane. Kasi kahit nagluluto ka, pwedeng mo nang linisan yung tapat ng nilulutuan, yung mga natatapon. Sabay-sabay po itong maluluto. Luto na yung paksiw ko. Yung oras is alas 6. Mag-alas 6:05 para alas 6, pero maliwanag pa yung yung langit. Ayan, maliwanag pa. Kumulo na yung gulay ko. Ayan. Pakuluin lang po natin dahil medyo matigas pa. Habang nagluluto, magwalis. Kasi natapon yung yung sapal natapon. Maalinsangan, parang uulan. Maalinsangan yung panahon. Maghiwa tayo ng sibuyas. Ilalagay natin sa gata. Tag 5 po ito, guys. Ganyan lang kalaki. Tapos, magbibinta tayo dito. Isa-sais natin. Wala nang bumibili. Kaya, nangyayari, kami na lang gumagamit. Pag mayroong nagtatanong kung mayroong sibuyas, nabibigyan. 5. Tapos bibinta mo sa 6. Tapos parang gumaganon pa ang mukha. Parang nasisira pa yung mukha. Kung sila po yung bumili doon sa merkado, mamamasahe pa sila. Ano kaya? Ano kayang mangyayari? Yan, lagay ko dito yung sibuyas sa gata. Ayan, umilaw na po yung series namin. Yung series na yan, hindi namin yan tinatanggal. Solar. Pag umilaw na po yan, ibig sabihin, yung oras is alas 6 na. Yan. May series pa rin po kami. Yan din yung pinakaano ko, pinakaorasan. Maganda yung maganda yung kalabasa. Talagang gulang na po siya. Yan. Para siyang kamote. Wala pang yan, wala pang pangalawang gata. Tapos, ayan, maluluto na yung kanin. At luto na nga. Patay na po natin yung gas. Tapos, nandito na po yung paksiw natin. Luto na din. Gulay na lang yung niluluto. Lagyan ng gata. Hindi lang muna natin naubusin. Pakuluin muna. Tapos yung sibuyas, na natin. Tingnan nyo, guys. Magata po yung gulay natin. Magatang magata. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakakatikim ng gulay na kalabasa. Yan. Buhos na natin lahat. Tikman nga natin.
manamis-namis. Luto na. O yan guys, sabay-sabay pong naluto. Kulang po na lang yung kumain. Kain na kami. Maghahanda na po ako ng hapagkainan. Doon si Duday. Tawag sa papa niya. Sabi ko kay Duday, halika na Duday, kakain na tayo. Yan, isang ano lang. Palagad, so kadida kaya si Rom. Nakakatulog na si ano. Nakakatulog na si Criselyn. Yung sandok, ayan. Malapit na pong masunog. Malapit na po siyang masunog. Ang sarap ng gulay namin. Malapot. Malapot? At umaambon na nga. Kaya maalinsangan dahil uulanin. Sige na kamo, makaon na. Marak, sinarang yan nagkakaroon kay Kate. Uy, Ha? Git? Basta siya. Tilaw yan, nay. Ate Kate. Uy, kaunin utan kwan ha. Paliwanag yan ng ano, ng mata. Ano? Wala sa ano? Kalabasa pagpaliwanag ng mata. Ikot na. Sina, pray. Yan ay pray. Praise. Na. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which are about to be born, that don't pain, do Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Doon na. Saan? Ano? Galing na tayo Sanson. Wala yung Sansan. Ay, lumakat ngayon. Kala ko nandyan si Sansan. Ha? Ito. Tapos maghaharang po tayo. Maghaharang. Mantika. Tilaw ba? Maghaharang tayo sa isda. Sa Ito di paksiw. pin. Nald! Kain na. Ikaw ate. Dala. Ikaw isda. Pa, di siya paksim. Ang platito. Para di ko magbukod na dahil. Ato mga butilya. Adi harip. Yung mga buti natin nandyan sa repo, tingnan nyo, kunti lang ang laman. Naman. Marami kang Mama. lalagyan na ano, Siya. buti. Uy. Bubuligan. Baraka. Mama ba? Nandyan sa lahat yung mga buti sa ref, kunti lang yung laman. Ang sarap ng malamig na tubig. Kain tayo guys, kain. Nandun pa sa kwarto si Ronald.
Dahil kausap niya si Duday. Tumatawag si Duday. Wala. Nawala ng laman yung ano. Utan. Mga anak ko na. Sige, kay pagpaliwanag yan ng ano, ng mata. Makakakita ka ng ano, ng piso. Abangan niyo ko na. Mali. Mga diabangay ko. Nadat nakikita ang madamo na pizza. Gawa. Kain po tayo. Natanggal. Amo nga ni, masigi ka, pares kitang ipon. Lipon. Oo, pares kita bungi. Ha? Gusto ni mabungi ka? Ha? Isa. Duday! Tana na Duday, makaon na kita Duday. Tapos na ako kumain. Aw, tapos na itaw. Ang tsura isda. Aw, pareho la kita isda aton sura. Timan. Hain. Diman. Hain iton, diri man ako natita. Wow! Ano ito na isda? Gurami? Ano ito na isda? Gurami kung kurumi? Aw! Dal si Duday, madaldal. Madaldal si Duday. Si Duday. Tumawag. Napasikat iti asura na isda. Na gurami adadto. Masarap daw ano, siya. Ayaw mo pang kumain. Sarap na waray ng kaiban eh. Usus. Ano? Sering pan teacher kanina, ang mga lalaki papalipstikan. Ang mga pictorial. Hindi diri man. Sa nga misra. Sige, kay itdiri na pa lipstick. Susugarong ko. Napapan lipstick daw tanan. Mait ka nga babae. Maitom na babae. Nakatsar ba? Sige na siya. Init. Puro mainit. Parang lang. Ayan, nakapagpahinga din po tayo. Katatapos lang natin maghugas. Upo muna tayo. Upo. Nanonood na po sila ng projector. Pakyaw natin yung routine ngayon. Pakyaw. Kanina, matapos natin maglaba, medyo nagpahinga muna tayo. Tapos, nang parang maiidlip na po ako, merong pong tumawag. Sabi niya, ma'am, saan daw ka banda sa Burayan? Singko, ha? Anong sa Burayan? Na nandito man ako sa Kuan, sa Cebu. Kasi may parcel daw ako doon sa Burayan. Sabi ko, ba't napunta dyan sa Burayan? Hindi naman kung
Sabihin natin nandyan ako sa Tacloban, hindi naman po ako taga Burayan, taga Manlurip po ako. Bakit napunta yan dyan sa ano, sa Burayan na parcel na yan? Sabi ng rider, sige kuno, anuhin ko na lang kuno kansilin. Dati meron gustong magbukas na naman ng ako account, tapos binigyan po niya ako ng code number para daw sa FB ko. Pag halimbawa daw magbukas ako ng FB ko, ito daw yung code number ko, 6 na piraso. Ito daw yung code number ko pag gusto mo daw kuno buksan yung FB mo. Parang napaisip ako, bakit buksan ko yung FB ko na nakabukas naman, ginagamit ko. Hindi ko inintindi. Tapos kanina nagchat si Geneva or si Mama Pix niya, Mama Dax, nagtanong siya kung mayroon daw cellphone na ganito si Blank. Sabi ko meron, pero parang naaalala ko nasira yun, tapos parang gumana, pero iba na po yung gumagamit. Kasi nakadalawa daw kuno umatim na buksan yung account niya. Tas alam niya kung taga saan. Lumalastro naman kung halimbawa merong magbukas ng account, pag naka-secured, nakikita mo. Yung sa akin, ito na ginagamit ko na page, si Pix yung naggawa, tapos linagyan ko yan ng security, private security, ganun na pag merong gustong magbukas, malalaman ko. Ayun nga, dalawang bisis din, kadalawa niya akong bisis kahapon, binigyan po ako niya ng code number. Tapos ang nakakapagtaka po, sinasabihan niya ako na pag bukas ka, ito po yung code number mo ng FB pag gusto mo ko buksan. Sabi ko naman, ba't ko bubuksan? Bukas naman yan, nagagamit ko naman. So naalala ko lang po yung nahack ko na account na yung Agnes Astor. So wala na yon. Tapos kanina pagkatapos ko ngang maglaba, kasi mainit na, parang napagod tayo, humiga tayo, tas parang medyo mapapaidlip na, parang maiidlip na, merong tumawag. Tas bigla bang sabihin, saan daw kuno ako, banda sa banda kuno sa Burayan sa 83. Singkuha, ba't napunta ko dyan sa Burayan na nandito naman ako sa Cebu? Tas sabi niya, baka daw kuno hindi mo na napalitan yung address mo. Sabi ko, kung hindi ko napalitan yung address ko, kung halimbawa nandiyan ako sa Tacloban, hindi po ako taga Burayan, taga Manlurip po ako. Malabo po yung maging Burayan yung Manlurip. Sabi niya, sige, cancel na lang to kuno, ma'am, cancel na lang kuno. Tapos yung amount 399, kasi na umaano dito sa isa kong cellphone, yung number ko talaga yung chinachat. Sabi ko, anong 399 na amount to na parcel? Tapos parang nag-miss call kaninang umaga, hindi ko lang naman nasagot kasi nga nandun ako sa eskwelahan, pictorial kanina ni Sia. So kanina tumawag ulit, yun, nasagot ko. Tapos ayun, tinatanong ako kung saan banda po ako sa Burayan, na hindi naman ako taga Burayan. Meron po akong parang naiisip ko, nalalaman na meron po akong parang malapit, hindi naman malapit na kaibigan, na parang kilala na nakatira po sa Burayan. Yun guys, kaya ingat-ingat po tayo ngayon, kasi iwan ko, parang umaatakin naman yung mga scammer, mga naghahack ng mga account. Yun, ako nga binigyan po ako ng code number, tapos sinabihan pa ako na wag ko daw i-share. Hindi naman ako gustong magbukas ng
Facebook ko dahil nakabukas na nga, ginagamit ko. Yung una ko, baka sabi nila mo mawalin, baka yun daw kuno, yung nag-hack kuno sa ano mo, sa account na Agnes Astor. Baka nagbabaka sakali na makaano siya, makadali. Sabi ko, loko siya. Ako yung dadalihin niya. Hinak nga niya ako, tapos ako pa yung anuhin niya. Bahala siya sa buhay niya. Ayun, sabi ko kay Mama Pix naman, alam ko kung kanino yan na cellphone. Tapos yung pagkakaalam ko naman, nasira yan. Tapos parang gumana, pero iba na po yung gumagamit. Nalaman din kung taga saan. Ako po yung tinanong niya. Dahil sabi pa ni Pix Vlog, parang nakapag-login daw siya sa cellphone na yun nung time na nag-a-apply po siya sa, iwan ko kung ano ang inano ni Geneva, ni Mama Pix. Tingnan natin po. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga nang i-scam. Ako hindi na nila ako madadali. Siguro ko kung ginawa ko yun, nalalag out na naman po yung ano ko, yung Facebook ko. Hindi ko ma-hack na naman. Iba na naman yung gagamit. Maghahasik na naman ng lagim, manghihingi na naman ng GCash. Siguro hindi siya nagkapira nung hakin niya yung ano ko, yung account na Agnes Astor. Hindi po siya nakapira. Kaya ngayon nagmodus operation naman siya. Modus na naman siya, nagmumodus naman. Iba naman po yung gimmick niya. Hindi po siya nakaano sa binigay niyang code number sa akin. Nag-order na lang po siya. Pero yung yung pagkakamali lang po niya, hindi niya natumbok yung address ko, yung lugar ko. Napunta sa Burayan. Walastik naman, uy. Lumabang kayo ng patas. Kung gusto nyong magkapera, lumabang kayo ng patas. Magbanat kayo ng buto, hindi buto ng iba. Sana ba yung kay Mama Pix kanina? Nakapag-login daw siya sa cellphone na yon nung mag-apply. Nang mag-apply siya, simulan nang mag-apply. Asan na ba yun? Sa GGW. Before, sabi niya, kasi sabi ko, bakit alam before nakalagin daw po niya before mag-apply GGW. Hindi ko alam kung ano yung GGW, ganun. Pero sa pagkakalam ko nga, yung wag na lang, yung unit ng cellphone na yan, iba na yung gumagamit kasi nasira po yan. Alam ko kung kanino cellphone yan, at saka nasira, tapos parang gumana, tapos iba na po yung gumagamit. Kaya ayun, parang trinatry na buksan yung account nila Mama Pix. Hindi ko nga binayaran yung yung parcel na nandun sa Burayan. Dito nga yung dumadating na parcel, muntik pang hindi mabayaran. Yung pa yung nandun na sa sa Burayan, sa Tacloban. Hindi pa siya magaling na mang-i-scam. Hindi pa siya nakakadali ng diretso. Nakontento tayo guys sa ulam nating kalabasa at saka paksiw na tamban. Yan, napapagsuklay po ako kay Chrislyn kasi makati yung ulo ko dahil sa mga uban na maliliit.
yung ganito na mga uban. Parang kuto. Makati sa ulo. Yan, yung nagpictorial natin, pinapa-smile. Yung smile niya, umaano yung labi. Ano ka nang pag-slide?